Ayun na nga. Let's go! Tanghaling tapat. Alas 12 in punto ng tanghali. Bike to work ulit. Quezon City to Makati. Samahan niyo ako. Tara. At meron tayong pagkukwentuhan. Maraming salamat sa mga bago nating followers. Maraming salamat sa mga partner natin. Siya nga pala, hindi pa kayo nakakapag-follow sa atin, nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, sa ating TikTok. Ako nga po pala si Papa Jack. At narito ka ngayon sa Bike Talk. Papa Jack, napakainit. Okay, samahan niyo ako habang meron tayong pinag-uusapan. Papa Jack, ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? Ano ba yung pagkukwentuhan natin? Okay, napakahalaga nito para sa ating mga siklista, no? Ano nga ba ang mga panuntunan or ano nga ba ang kwalifikasyon ng mga siklistang toxic? Siklistang toxic. Paano mo malalaman kung ang isang siklistang kasama mo ay toxic? At wag mo na sasamahan yung mga siklistang toxic. Okay, dito pag-uusapan natin. Baka mamaya kasi hindi mo napapansin, toxic ka na pala. Okay, pag-usapan natin yan habang ako ay papunta sa Makati. Tara! Bago ang lahat nga pala, syempre maraming salamat nga pala muna din sa mga kaibigan natin. Kuya, ingat kuya! Oh, ingat. Maraming salamat nga pala din sa Nagalag. Maraming salamat sa Cycle Art sa pagpapatuloy nila sa ating tahanan, sa kanilang tahanan pala. So masaya tayo nakapag-episode tayo doon. Kahit pa paano napagbigyan nila tayo ng oras para makapag-episode at ma-feature sila. So maraming salamat din nga pala dun sa mga taga-Qatar. Uy, shoutout sa inyo mga taga-Qatar. Shoutout din sa inyo sa mga taga-Canada. Meron tayong mga kaibigan na taga-Canada na sumusuporta sa atin at sumusubaybay sa atin. Maraming salamat sa inyo. Sana magkita-kita tayo dyan soon at makapag-bike tayo at ako i-tour nyo. Alright? So tara, pag-usapan na natin. Maakon pa. Ay, paano mo nga ba madidistinguish kung yung kasama mong siklista toxic? Una-una, maraming mga kaibigan natin ang hindi nalalaman na toxic sila kasama. Maraming mga nakakasama natin na hindi nila alam toxic na pala sila kasama. Okay, so ngayon, Papa Jack, ano ba yung mga dapat kong malaman kung toxic na ang isang kaibigan ko na kasama? Kailangan ko ng layuan. Right? Toxic meaning, mga master, ibig sabihin nun, maraming definition yun, maraming mga kahulugan yun. Hindi naman toxic dahil nakakainis, hindi naman toxic dahil kung ano pa man yung basta yung kasamaan ng mga ginagawa niya hindi gusto ng karamihan. Okay, una-una na dyan, syempre paraanin na natin. Una-una na dyan, syempre kapag yung kasama mo siklista tinatawag na masyadong proud sa sarili. Alam mo yung gano'n? Maraming ibig sabihin yan kapag halimbawa mayroon kayong low ride, yung tipong lagi niyang kita mo, naman kita doon, wala ako pala wala ako pa, lamang ako sa'yo na alam mo yung sobra niyang pinupuri yung sarili niya. Wala, hindi ko na binibitawan yan, puro big ring ako dyan. Wala, pagkaganyang ahon, tapos paspasan, sasabihin yan, diba? Puro ahon yan, hindi ko na bibitawan ng yan, hindi na ako mag-small ring dyan, hindi naman ako mahina. Alam mo yung mga ganon, basta malalaman mo yon, mararamdaman mo yon na intindi naman ito, puro kaangasan naman, hindi naman karirakan yung ride. Alam mo yung ganon. So mas maganda kasi kapag may nakita tayong mahusay dun sa kasama natin, meron siyang husay na ginagawa, hindi siya yung
nagpupuri sa sarili niya. Dapat tayo yung nagpupuri sa kanya para hindi lumabas na ang akas naman ito, yabang naman ito. Kahit pa sabihin mo tropa natin yan, eh nandun pa rin yung idea na masyadong hambog. Alam mo yun, di ba? Kaya kung meron kayo mga kaibigan na ganyan, pag-isipan nyo kung gusto nyo pa sila kasama. Kasi baka mamaya kaya nyo na sila pinagtsatsagaan kasama, may napapala kayo sa kanila o ganon. O kaya kung gusto nyo naman, pwede nyo silang ituin. Okay? Pwede nyo silang pangaralan. Mga ganun bagay. Mabot ka! Mabot ka! Dito na tayo sa Iron. Ay, mabot! Ay! Tatagos tayo ng Ortigas, tapos kakanan tayo ng Pamandaluyong. Pinandaan natin. Buti hindi ganun kainit. Hiningal ako dun Oh, meron pa isa. Yung mga buraot. Mga buraot na siklista, nakasama natin. Yung mga freeloader. Alam mo yan ganun? Hindi naman tayo sa siyempre nagmamalaki, nagyayabang or masama ugali na ayaw natin kasama yung mga low budget, ayaw natin kasama yung mga lagi nagpapalibre, nagpapabayad. Alam mo yung gano'n yung sige 20 mo, sige 50 mo, yung mga gano'n buraot yun eh, di ba? Kapag may long ride, ano nangyayari? Ito kapag may long ride, nangyayari ikaw muna pagbabayarin o kaya ikaw muna magbabayad dyan. Pero pagdating sa destinasyon nyo, wala na siyang pangkain. Libre mo ako nito. Gutom na ako, 50 na lang pera ko Panguwi pa natin. Alam mo yung mga ganyan, isang beses, dalawang beses, emergency, pwede yun. Pwede yun, walang problema doon. Gusto naman, lagi namin ginagawa yun. Kay Beshi Joab lang, tsaka kay Beshi Eric. Kung nakailang ako dyan, sabihin ko dyan, Besh, wala akong cash dito, ikaw muna, bayaran ko sa'yo sa Manila, o kaya Gcash ko sa'yo kapag naka-encash ako. Nangyayari kasi yun sa amin kapag malayo yung pinupuntahan namin at kinapos na kami ng hindi namin ine-expect na ganun yung gastos. Nangyayari sa amin yun. At may mga instances pa na hindi kami nakapag-withdraw hanggang sa kung sino yung may cash sa amin, ginagawa namin, sige, ano mo muna, paliwal mo muna, bigay ko sa'yo kapag nakapag-withdraw kasi baba. Ganun yung ginagawa namin. Hindi pambuburaot ang tawag doon. Kasi ang tawag doon, pakisamahan. Kasi hindi naman, may pagkakataon naman kasi na talagang nangyayari, walang ka ng cash or hindi ka nakapag-withdraw kasi busy ka. Pero dumating na yun, right? So ganun lang. Pero ibang case kasi yung aalis kayo, nakaplano na 1 linggo, tapos ang pera ng kasama mo, ang budget na inilaan nyo ay para doon sa ride na yun ay 1.5, ang budget lang ng kasama mo ay 800. So ang magsa-shoulder ng kakulangan doon, siyempre kayong mga kasama niya. Kung palaging ganon, toxic kasama yung mga ganyang kaibigan natin, mga ganyang siklista. So pwede nyo silang pangaralan, gaya na sinasabi ko, pwede nyo silang pagsabihan, gaya na sinasabi ko, para at least aware lang siya na kung ano yung dapat niyang baguhin. Diba? Ganun lang yan. Dito na tayo sa may Aurora, sa may Gilmore. Alam nyo dati, itong area na to, kung hindi pa malanggas, ang tindi ng ang tindi ng traffic na to gantong oras. Ang tindi ng traffic na to, pero ngayon hindi naman. Dahil mataas ang gas, hindi naman nangyayari. Ang luwag-luwag. Kaya bawas. Kaya tingnan mo sa mga to. Meron na dito sa Daluyong Kabumaan. Laki ng ahon. May ahon dito yan, oh. Taas. Pero kaya naman.
bike to work. Training yan, sarap yan. Mga ganyang ahon. Ayun o. Eh, dalawang piraso lang naman. Kailangan mo lang tayuan. Ah! 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 Sarap dito sa ganito, tinan mo. Merong bike lane, di ba? Napakaganda. Ang sarap-sarap. Ang init. Pero ngayon wala na init. Halumigdig na siya. Okay, ito pa. Bawa. Medyo nakaka-LL ka. Tapos yung kasama mo, medyo meron din naman. Sakto lang din naman. May pambili at merong panggastos. Pero nagbuburaot. Mga titigas-tigasan ng mukha. Bawa meron kang pinagpalitan. Yung pinagpalitan mo, siyempre tayo minsan magpapalit tayo. Tapos yung pagpapalitan natin nun, gagamitin natin pang upgrade. Bakit pagbebentahan? Siya ang gagawin niya, aarborin niya sa'yo. O kaya sabihin niya, bayaran ko sa'yo next week, pero hanggang sa hindi niya na binabayaran. Ano yung ganon? Pero yung mga kaibigan naman tayo na gusto natin talaga, pagka sinabi niya akin na lang yan, tapos alam mo naman na wala siyang pambili, or minsan nag-ano lang, nagtitikal-tikalan lang, alam pinagbuburaot-baruutan lang. Yung mga ganyang tao, masyadong matatalas yan, masyadong magugulang yan. Kaya huwag kayo papadala sa ganyan. Pwede nyo rin silang pagsabihan na, diba, bayaran mo naman yung utang ka sa akin na yun, diba ganon. Kasi kapag nawili yan, iniisip nila tama yung ginagawa nila. Pag di nagbago, hindi na yun na. Huwag yun ang samahan. Ate, bike lane yan ate. So yung mga galon, di ba? Mga tao, alam na may bike, kakaharap sa bike. Ay nako, laki-laki naman ako. Laki-laki naman ako. Psycho. Oh, eto pa. Eto pa. Diba? Barkada nyo sila ngayon. Barkada nyo sila ngayon. Kasama nyo sila ngayon. Tapos, meron pa siyang ibang barkada. Ito yung mga karaniwan ko naririnig eh. Gagawin yan, sa isang tropa niya, sa mga tropahan niyang isa, sisiraan ka nun. Diba? Sisiraan ka, sasabihin sa'yo yung mga pangit sa'yo. Pero kapag kakasama kayo, oy Tong, oy bro, oy pre, mga ganon. Ako, iwasan nyo na yan. Ayan yung mga uod sa lipunan sa barkada. Hindi magandang kasama yung mga ganyan. Titirahin ka ng patalikod, titirahin ka ng hindi mo alam, pero pagkakaharap ka, okay na okay sa'yo. Walang kwenta yung mga ito. Ako sa inyo, mag-music muna tayo. Papa Jack ako, si Papa Jack ako, si Papa Jack ako, Papa Jack ako, kahit si Papa Jack ako, si Papa Jack ako, One way yan, baka mabangga ka dyan. si Papa Jack ako. Meron pa isa. Hindi. Kahit ako si kuya eh. Hindi tama yun. Counterflow ka sa one way. Laki ng mga sasakyan dumadaan dito. May mga pickup truck. So delikado yung ginagawa niya. Kaya pinaalalahanan ko lang. Hindi naman ako galit. Sabi ko kay kuya, kaya pasilong lang. Ang init, ito nga sa likod ko. Okay naman daw. So dito na tayo sa may Showball Park, Mandaluyong. Ayan o, yung Center Mall. Tapos kakaliwa tayo dito, papuntang Makati. Para ang labas natin, Makati up. Okay. Hirap na lang dumaan dito eh.
masarap naman dito kasi may bike lane. Kaya lang, yung bike lane dito sa Mandaluyong, minsan, yung mga driver na hindi nire-respeto ang bike lane. Dahil yung mga yan, walang papanatili, walang sumusuway na bawal harangan ng bike lane. Mas maganda naman dito. Hindi lang ang problema dito. Sige, tandaan. Kaya siguro hindi nila pinaprioritize yung bike lane. Kaya kahit pinakaharang, dead ma sila. So papakita ko sa inyo. Ito. Yan. Ayan. Ay, ito pa. Yan pa. Diba, sasayang. Sayang yung bike lane. Pinaka-park pa. Sa Mandaluyong yan. Sayang. Meron pa dito, papakita ko sa inyo. Tapos may nakita tayong pag-uusapan sa mga susunod na araw. May panukala si isang congressman para sa bike lane. Pag-uusapan natin yan. Dito na tayo sa may circle ng Mandaluyong. Ito yung bahain lugar. Sobrang bahay na itong lugar na ito dati. Hindi ko alam kung hanggang ngayon. Malalaman natin yan sa mga susunod na buwan. Bahain pa rin ito o hindi na. Tapos ito, nakanan tayo sa may Mercury Drug. Yun yung papuntang Makati. O, meron pang isa ha. Ito pa yung isa. Yung pagdating sa ride, yung mga toxic na kasama natin yung siklista. Ang akala mo sumasali sa Tour de France, long ride, umalis kayo ng 5. Umalis kayo ng 5 tao magkakasama. Tapos siya nandun na, nasa malayo na, hinihintay kayo sa dulo, hinihintay kayo. Laging ganun, hindi lang isang beses nangyari, laging ganun. Sabi mag-PPM yan, o sige, andito ako sana, nagpapahinga lang ako, hintay ko kayo. Alam mo yung ganun. Tapos pagdating sa Ahon, malayo ang biyahe. Pagdating doon, hihintayin kayo sa ibabaw. Nawala na yung camaraderie, nawala na yung samahan. Nakaka-umahon kayo, masarap, nagkwentuhan kayo, masarap yung isang usap natawanan. Pero siya, wala na siya, nandun na siya sa ibabaw, hinihintay na kayo. Napaka-pangit kasama ng ganyan. Kasi in case na may mangyari sa inyo, hindi niya alam. Pero tatandaan nyo, kapag kayo ay nag-long ride, kahit short ride lang, 50 kilometers, wag na wag kayong lalayo sa kasamahan nyo. Halos aabot kayo ng 500 meters nang hindi nyo nakikita yung mga kasamahan nyo, yung kasama nyo. Okay? Pag lumagpas na kayo ng 500 meters at hindi nyo na nakikita, maghintay na kayo. Hindi yung kailangan pa kayong tawagan para sabihin na, oy bro, andito muna ako sa napapahinga lang ako, pagod ako eh. So ikaw, napakalayo mo na. I-gets nyo? Napakalayo mo na kasi iniwanan ka na eh. Wala nang chance para balikan ka pa. 500, 700, 800, wala na, all the way ka na dyan. Pangit kasama yung ganon. Huwag nyo nasasamahan yung ganon kung palaging ganon ang ginagawa. Pero kung sakasakali naman na hindi niya sinasadya at hindi naman siya ganon talaga, hindi ganon talaga ugali niya, hayaan nyo na, tawarin nyo na, pagbigyan nyo na. Next time, sa susunod, alam niya na yung gagawin niya, na hindi niya kayo pwedeng pabayaan. Pag siya yung nasa unahan, maalalayan niya yung nasa likuran. Hindi pwede na mawawala kayo sa paningin niya, na mawawala siya sa paningin niyo, kasi siya yung nasa unahan, siya yung nagbibitbit ng grupo. Pag siya yung bumibit ng grupo, meaning sa kanya nakasalala yung pace, diba? Yun ang hindi nagigets ng karamihan natin mga kaibigan. Kapag kayo nasa unahan, bit-bit mo yung buong
sila mapapagod, kung paano relax lang yung takbuhan. Pero kung ikaw wala kang pakialam, basta banat ka lang ng banat, tira ka lang ng tira, wala, ayaw ka ng mga kasama mo sa ride. Okay, so Makati na tayo sa bridge na nagdudugtong sa Mandaluyong tsaka Makati. Pagod na ako, minute. Dito na tayo sa Makati. Ilang oras lang natin tinakbo yung Makati. 12:15 tayo Males. So sakto na alauna, 45 minutes. Pwede na rin. Init kasi, kaya medyo kumakalma ako ng sipa. Baka mamaya wala na ako ibang trabaho. Bagay, yung trabaho ko naman mga ano lang pa, mga 2 to 3 hours. Then uwi na ulit ng Quezon City. Ay! Mamadali! Gagalit ulit si Mana. Ay! Isang tawid na lang, nandun na tayo. Nandun na tayo sa ating destination. Makati Hub, ito naman Jupiter. Tawid na tayo. Tawid na tayo. Ohoy! 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 Maraming salamat nga pala sa mga bago nating followers at subscribers. Welcome tayo sa lahat ng bagay. Papa basher man, Papa follower man, mga naniniwala man at hindi naniniwala, eh welcome na welcome kayo sa ating channel. Mas gusto ko yung nagbibigay kayo ng opinion, pero wag nyo lang ako mamurahin, ha? Masama yun. Nagbibigay kayo ng opinion, pero wag kayong maging masamang tao. Alright? Okay tayo dyan. Meron tayong malayang pamamahayag at malayang pagdokumento. Okay. Up! Dito tayo. Dito na tayo sa ating buildings natin. Ay, habagod. Okay, o paano? Shoutout na muna pala sa ating mga kaibigan. Si Jojo, si Jojo, si Pugad. Si tatawag natin na Cycling Fat Chef. Yeah. Barik, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Joam. At syempre, yung mga kasama natin sa ibang bansa, mga kaibigan natin sa Amerika, si Noel, Peña, Florida. Master, Tol, maraming salamat sa inyo. O paano? Mon Inks, maraming salamat sa ating mga partner. Maraming salamat din sa Cycle Art. Okay, paano? Hanggang dito lang muna po tayo. Palagi na daan. Mahirapan pero hindi susuko. Ako po si Papa Jack. At narito na ako ngayon sa Makati. Palaging bike to work. Okay, at palagi na daan. Palawakin ng kalaman. At humingi sa Diyos ng gabay para sa ating paglalakbay. Ciao.